Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga mga kapatid, welcome po muli sa ating tinapay mula sa langit. Isang panibagong pagpapala mula sa Panginoon ang ating pong matatanggap sa araw na ito. Sa ating pong panimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, papurit pagsamba ang aming alay. Salamat po sa panibagong umaga. Patnubayan mo po kami, banal na Espiritu, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay maghandog ng maikling awitin. Kung alam niyo po ito, sabayan niyo po ako. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious unto you. May the Lord look upon you and give you peace and give you peace. Amen. At alam ko po sa oras na ito ay alam nyo na po kung ano yung topic natin. Ito po ay the ironic blessings, katulad po ng ating inawit. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay mula sa Numbers chapter 6 verses 24 to 26 with the title of the ironic blessings. Sa verse 4, may the Lord bless you and protect you. Verse 5, may the Lord smile on you and be gracious to you. Verse 26, may the Lord show you His favor and give you His peace. Napakapalad ko po at nagagalak ang aking puso dahil po sa mensaheng ito at sa na-assign po sa akin. Kaya po, sabi po dito, through Moses, the Lord instructed Aaron to bless the people of Israel with this special blessing as stated doon po sa binasa natin. With this priestly blessing, it expresses that God is the one who blesses and protects us and gives favor and peace. He is the God who never fails to protect and bless His people. And because of God's grace, He gives what we need, not what we deserve. He is so gracious. These verses also show that our tongue has the power to speak good and bad to others. As children of God, we would rather choose to speak blessings and encouragement to others. Ang mga lingkod ng Diyos or anak ng Diyos ang nagiging instrumento to declare God's blessings. Typically, when people talk about being blessed, they mean they have had some kind of blessings from God. But what really matters is being in God's presence. Mapalad po ang mga Israelita dahil may Diyos sila na laging nagbibigay ng pabor at kapayapaan. Kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, a peace that surpasses understanding, a peace that we can have even when life is rough. The God who speaks to Israel is also the God who speaks to us. Ang mga pangako ng Diyos sa Israelita ay mga pangako na maaari din nating panghawakan sa lahat ng panahon. He never changed yesterday, today, and forever. Kaya ng Diyos na tayo ay pagpalain, ingatan, bigyan ng pabor at kapayapaan. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng malalim na kaugnayan sa Panginoon ay ang tunay na pagpapala sapagkat Siya ay higit na at sapat pa. Kaya sa oras na ito ay tanggapin po natin ang pagpapala ng kagalingan sa anumang aspeto na nangangailangan nito, pag-iingat at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sa Diyos po ang papuri, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tinatanggap po namin ng may pananampalataya ang iyong pagpapala
at patuloy po naming pangahawakan that you are our God who blesses and protects us and gives favor. Kaya Lord, harapin po namin ang araw na ito at ang mga susunod na araw pa ng may kagalakan at pagtitiwala in spite of all unfavorable circumstances. Dahil alam namin that you are always on our side, our peacemaker and miracle worker. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa umagang ito. Maaari po natin i-share ang video na ito upang tayo ay maging pagpapala din sa iba. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Pastora Loreline Gabani ng Charismatic Restoration Church, Trece Martires City, Daughter Church. Samahan niyo po ulit kami bukas same time. Thank you and God bless everyone.